linya na po ang ating mahusay na action man, Honorable Mayor Isidro Sol. Magandang araw po sa ating minamahal na punong bayan. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay, lalong higit sa bayan ng General Nakar at sa mga palagi ang taga-subaybay natin sa ating programa. Magandang umaga po. Ayan, so good morning po, Mayor. Talagang noong po mga nakaraang linggo ay marami po tayong mga accomplishment na talaga namang maibabalita at maipapahayag sa ating mga ka-champion. Siyempre, kasama na rin po natin sa kabilang linya ang ating pong MIO, ICO, GSO, Ma'am Lea Villanueva. Good morning po, Ma'am Lea. Isang mapagpala at mapagpalayang araw po ng Martes sa ating lahat, lalo tigil sa ating pong mga taga-subaybay mula sa 19 na barangay ng bayan ng General Nakar. Good morning po. Ayan. So, baka po magtaka ang ating mga ka-champion dahil mag-isa lamang ang ating Papa Bert dito sa Spirit FM at nasa on-ground ng ating Ma'am Lea, nasa field. Pati ang ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol. Ano po ba, Ma'am Lea, ang ating Mayor ang maibabalita o maipapahayag sa ating pong mga ka-champion na nakatuto ngayong umaga? Oo. Narito kami sa isang lugar na kung saan ay meron tayong proyekto na ilulunsad ngayon dito. Kasama natin yung ating mga partner na nagbibigay suporta, nagbibigay tulong dun sa ating mga cooperators dito sa bayan ng General Nakar. Siguro hindi kami makakatapos ng programa namin dahil maya-maya lang magsisimula na rin yung programa natin dito. Kasama natin dito ang Maynila, MWSS, at siyempre ang General Nakar Sustainable Integrated Area Development. Yun ang mga partner natin dito na kasama natin. Siguro ilang report lang. Nung nakaraang linggo, maraming pinuntahan tayo. Wala akong buong linggo na yun sa ating lokal na pamahalaan na anyayahan tayo makibahagi doon sa ginawang study mission ng Southeast Asian Fisheries Development Council na nag-sponsor dito ang Tanggol Kalikasan. Kasama din natin dito yung mga SUCs, yung mga state universities, Conservation International sa USAID. So ito yung grupo na kung saan yung Lamon Bay na gusto nating ma-protect at gusto nating mapangalagaan yung mga nabubuhay na ilang dito, particular ang bakawan. Ito ay Camarines Norte, hindi Norte, Camarines Sorian, Kamsur at saka yung Quezon, bahagi ng Quezon. Ilan tayo sa punong bayan na nakasama dito. So pumunta kami una sa BIFAR, sa main office ng BIFAR. Nakasama natin diyan si Yusik Asis Perez ng Department of Agriculture na dati ding director ng Bureau of Fisheries. Tapos pumunta kami sa wildlife, wildlife conservation, yung tiningnan natin yung iba't ibang mga na-rescue nila na mga hayop na gusto nating maproteksyonan. The following day, lumipad kami to Iloilo. Doon merong mga lecturate doon at tiningnan din natin doon yung hatchery ng hinahawakan ng safe deck. Ito nga yung Southeast Asian Fisheries Council. At napakaganda nung ipinakita sa atin. Then pumunta rin kami ng Guimaras Island para puntahan yung mga iba't ibang project site na malaki ang natutulong sa atin. So napakaganda ng program, napakaganda ng So tuloy-tuloy ito, ang ideya dito ay itong network na ito ay tuloy-tuloy na mag-usap, tuloy-tuloy na magplano at may mga project na dapat tayong umpisahan. So yun yung ginawa natin ng buong week nung nakaraan. Maraming salamat po, Mayor. Gaya nga po ng laging binabanggit ng ating action man, sa tuwing siya ay pumupunta sa ibang bayan, sa ibang lugar, ito'y parang mangingisda, Ma'am Lea, ang ating pong action man, namimingwit na maaaring madalang huli. Yun yung laging natutunan ko sa ating minamahal na Mayor. At ang nabanggit po ng ating Mayor, ito nga po yung Knowledge Network and Learning Exchange or KNLE for Mayors
of Quezon and Camarines Norte. At marami pong mga best practices na maaari nating ma-adapt or ma-implement dito po sa bayan ng mga champion, sa bayan ng General Nakar. At pagkatapos po nitong knowledge, network, and learning exchange for mayors of Quezon and Camarines Norte na ibinahagi po ng ating minamahal na mayor, ay kaagad po siyang nagtungo para naman po sa opening of agritourism booth. So kahit pagod, sa kabila ng pagod at malayong biyahe, ay talagang buo ang suporta ng ating action man at kaagad nagtungo, Ma'am Lea, sa Lucena City para makiisa sa opening or formal na pagbubukas ng agritourism booth. Ma'am Lea, baka po meron kayong maibabahagi hinggil sa pagbubukas ng Papa Bert, dyan naman tayo believe sa ating punong bayan na nung una, yung talagang tayo ay nai-inspire dahil sa kabila ng kanyang mayaman ng karanasan ay hindi siya tumitigil sa pagkalap ng mga dagdag kaalaman para makatulong upang mas ma-improve. Alam naman natin kung gaano kahusay na leader ang ating mayor, pero hindi siya tumitigil sa pag-aaral at paghahanap ng mga dagdag na kaalaman at kasanayan para mas mapaghusay niya yung kanyang pagsiservisyo sa ating bayan. At katulad na yung sinabi, sa kabila ng kanyang napaka-hectic na schedule, ay talagang nagawa pa rin niya na pumunta at makisaya doon sa ating ginanap na opening ceremony ng Niyog-Yogan Festival 2024. Ito ay formal na sinimula noong August 9, noong nakaraang linggo. At kabilang dito ay yung pagbubukas ng ating mga agritourism booth kung saan ang bayan ng General Nakar ay isa sa mga aktibong nakiisa. Para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, ay ito po yung panahon para kayo ay aming imbitahan na baka hindi nyo pa nabibisita or meron kayong plano na bubisita sa lungsod ng Lucena, ay talaga naman po maipagmamalaki natin ang ating napakagandang booth dyan po sa Perez Park. At katulad nung binanggit kanina doon sa opening ceremony, ang kagandahan nito ay buo ang suporta ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan ito ng ating mayor at halos lahat, parang full force ang ating mga department heads na nagtungo doon sa opening ceremony. At ito pa ang maganda, Papa Bert. Ayan, nandun ka rin eh. Talagang nagbigay tayo doon ng pasabog. Malaki yung impact ng General Nakar sa opening ceremony ng Niyog-Yogan Festival. Dahil meron tayong isinagawa doon na Tagayan Dance. Ayan. Tapos ay meron tayong mga bukod doon sa ating mga usual products talaga na ipinapakita at sinushow-case sa ating agritourism booth. Ay talagang pinilahan yung ating lechon. Pinilahan ang masarap na lambanog at ang ating pupulutang lechon. Kaya naman kitang-kita din natin sa lahat ng mga bumisita sa ating agritourism booth, katulad ni na Vice Governor at ang ating butihing ina ng lalawigan Governor Dr. Helen Tan, yung kanilang saya at talagang ramdam natin yung kanilang sigla nung pagdaan nila sa ating booth. At the same time, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na magbigay ng isa sa mga produkto ng bayan ng General Nakar, yung ating wooden sculpture, yung mother and child na talagang pinasalamatan ng ating gobernadora, Dr. Helen Tan. Alam mo, isang maganda dyan sa Niyog-Yogan natin na ginawa. Full force tayo eh. Kakaiba tayo compared to other municipalities. Total package ng natin doon. Pero mo sa Tagayan natin, may entertainer pa tayo doon. Meron tayong bini ng General Nakar. Oo. So yung mga bini-bini natin na yun, mga department heads, ito akong position ng department heads. Kaya ito, siguro magtitrending ito, mga ilang na lang, baka sumabay na sa bini ito, pagtuloy-tuloy lang ang practice. Meron tayong pulutan na lechon, hindi lang lambanog, at sabi ko nga, nag-i-entertain dito sa atin yung mga bini ng General Nakar. Oo, na parang binibiro lang sila doon eh. So yun ang kaibahan natin. Ang kaibahan natin, pag tayo'y nagtrabaho, tulong-tulong, pag tayo ay gumalaw isang direksyon. So lahat, walang pinipili yan. Alam ko na napakahirap yung mga, kasi mainit eh, di ba, yung umaga. Talagang sobrang init. Pero yung mga bini natin, hindi naman kabataan na rin yan, yung iba. Kinakabahan ako kasi baka mamaya medyo mahit strong na ito sa init. Pero nakasurvive, nakatsaga.
So, ang mahalaga dito, pag may gusto tayong marating, determinado tayo. Yun ang isang insight ko doon. Pag may gusto tayong makamit, dapat determinado tayo at ituloy natin. So, nais kong pasalamatan itong mga bini natin ng General Nakar. Talaga namang all-out support sila dyan. Talagang hindi nagpahuli, Mayor, Papa Bert, yung ating mga binabanggit ni Mayor na binis ng General Nakar. So, kitang-kita natin na ito pa sa atin-atin lang. Wala pang practice yun, Mayor. Wala pang practice yun, pero talagang natuwa sila. At pati ang ating action man, ating champion Mayor, ay talagang napaindak din. So, ito yung talagang sinasabi ni Mayor, kaibahan ng ating bayan. So, nagulat sila na nakita nila kasi dahil nga ang mga pinuno ng lokal na pamahalaan ang nandoon, karamihan ay mga kilala na ng mga nandoon na ilan ding mga kawani ng ating provincial government. So, nagugulat sila, uy, si ma'am, nandito si budget, nandito si accountant, ayan. So, iba yung dating, iba yung impact. So, ito ay isa lamang patunay na talagang ang bayan ng General Nakar ay champion sa lahat ng aspeto. Okay, may nakita ko dito, interviewin lang natin. May nakita ko dito partner natin sa MWSS, ang Deputy Administrator ng MWSS. May project tayong malaking ilulunsad, Harvest Festival, bunga ng ating mga pagpapagod. At the same time, tayo ay magkakaroon ng groundbreaking ng potable water system dito sa Barangay Umiray. So, pabatiin lang natin ng ating kaibigan, matagal nating kaibigan. Tare. Magandang umaga po. Si Deputy Administrator ng MWSS, si Jojo. Matagal na nating kaibigan ito. So, ayan, good morning po, Sir Jojo. Palaging sumusuporta at tumutulong sa atin dito sa bayan ng General Nakar. Ito ang dahilan, sila ang dahilan kung bakit meron tayong GNC yan. So, kamusta na, Bargoy? Mabuti na, Mayor. Oo. Anong oras yung biyahe nyo? Na-stranded daw kayo? Oo, medyo... Anong oras kayo dumating dyan sana? Mag-alas 6 na kagabi. Nag-landslide daw dito sa kaya kayo medyo na-trap. So siguro batiin mo lang mga taga-General Nakar at yung ibang nakikinig at nagkasubaybay dito sa ating program. Magandang umaga po sa inyo lahat sa General Nakar. Nagagalak ako at imbita ako dito sa Oxeto para sa paglulunsad po ng mga proyekto na kasama po ang inyong mahal na Mayor ng General Nakar. So, thank you. Leia, may tatanong ka kay Deputy Administrator? Ayan po, isa pong karangalan na kasama po namin kayo ngayon sa aming programa. Siguro po dahil ilang beses na po kayong nakarating dito sa Barangay Umiray, ng bayan ng General Nakar, na itinuturing nating isa sa pinakamalayong barangay dito sa ating bayan. Ito ay hindi po sa trabaho. Na lang po bilang sa ating mga tagapakinig, ano po yung talagang masasabi mong binabalik-balik? Bakit laging maganda dito sa Barangay Umiray, dito sa bayan ng General Nakar? May mga unforgettable experience po ba kayo? Alam niyo, tao dito 1990s, napaparito na ako sa bayan ng General, dito sa Umiray, General Nakar. Napakaliko ng pagbabago dito ngayon. Yung hangin dati at saka yung pares pa rin po, kaya lang napakaraming mga kunlaran po na naganap dito sa bayan ng Umiray, Barangay Umiray dito sa General Nakar. Maganda po yung mga naging pagunlad po ng itong bayan dito. Sir Jojo, nais ko rin pong itanong para po sa kaalaman ng ating mga nakikinig ng mga ka-champion. Maaari po ba kayong magbigay ng kahit overview or background po sa ating pong isa sa ground. Okay, ulit mga Leia para makay. Para po sa ating... mahina yung monitor ko. Wala po. Okay po, para isa pa pong katanungan ay baka po maaari daw kayo magbahagi ng overview ng ating ngayong isasagawang proyekto. Ngayon po, kasalukuyan po natin ginagawa itong New Centennial Water Source Project. Ito ay Kaliwa Dam na tinatawag natin. Ito po yung proyekto na magdadagdag po ng tubig po sa Kalakang, Maynila at sa karating po ng Rizal at saka Cavite. Okay. So thank you, Papa Bert. Thank you dun sa itong sinasabi nitong ating kaibigan. Isang matagal ng pangarap ng ating national government o hindi lang national government, marami tayong kababayan na gusto nang magkaroon ng katuparan ito para
tuloy-tuloy na yung kasiguraduhan ng ating tubig na magagamit at inumin sa Alakang, Maynila at maging karating lalawigan. So maraming salamat. Hindi na kami masyadong abalahin. Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat po, Sir Jojo. Thank you. Siguro tutuloy na rin kami. Ako lagi pong nakikiusap sa ating mga kababayan na patuloy kayong sumubaybay, patuloy kayong magtiwala sa ating liderato dahil sa pamagitan ng ating pagsasama-sama, yung lagi nating binabanggit sa pinakamabilis, matino at mahusay na paraan, ibibigay natin ang paunlaran ng ating bayan. At higit sa lahat doon, gusto nating isustain yung momentum na noon, ngayon at magpakailanman at sa dako pa roon, champion ang Nakarin. Thank you very much. Maraming salamat po sa ating minamahal na punong bayan, kagalang-galang Isirusol. Ano po? Ayan, siguro ako ay Papa Bert, magdadagdag ako ng ilang mga activities natin ngayong araw. Bagamat ito ay binanggit na ng ating mayor. So ngayong araw, ang ating mga tampok na gawain, magsasagawa tayo ng groundbreaking ceremony para sa elevated water tank system dito sa Barangay Umiray. So napakagandang proyekto nito dahil kailangan talaga na maisaayos ang patubig dito sa Barangay Umiray. At bukod pa rito, magsasagawa ng Harvest Festival. Ito ay para sa organisasyon ng Samahan ng Pangkabuhayan ng mga magsasaka ng Sitio Puting Bato. So, ang organisasyon na ito ay isa sa mga organisasyon na nabuo sa pangangasiwa ng GNCYAD at isa sa kanilang programa ay yung talagang meron silang vegetable farming and plantation. So, ngayong araw ay magsasagawa tayo talaga ng pag-aani nung ilan sa kanilang mga itinanim. At kung matatandaan ng ating mga kababayan, ito ay atin ang naiulat, ang organisasyon na ito ay naging beneficiaryo na rin ng ilang mga financial grants upang makapagbigay ng dagdag na kabuhayan sa kanilang mga miyembro. At yung binanggit ko kanina, yung ating gagawin na groundbreaking ceremony, ang beneficiaryo naman nito ay nasa 200 pamilya sa Sitio Payapay dito sa Barangay Umiray. So talagang napakalaki nitong ating mga programa na isasagawa ngayong araw. So ayun, Papa Bert, at kami ay papunta na upang masimulan na yung programa dito sa mga binanggit ko na mga activities. Mula po dito sa Barangay Umiray, sa ngalan po ng ating punong bayan, ay katulad po ng kanyang palaging sinasabi, tayo po ay magkakatuwang na itaguyod ang kaunlaran ng bayan ng General Nakar sa pinakamabilis, matino at mahusay na pamamaraan. At lagi natin tandaan, champion ang Nakarin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa ating MIO, ICO, GSO, Ma'am Lea Villanueva at sa ating pong minamahal na action man, Honorable Mayor Isirusol, para po sa kanilang mga inihayag at ibinalita para sa ating mga ka-champion. Tunay nga na ang bayan ng General Nakar sa pamumuno ng ating minamahal na punong bayan ay patuloy ang pag-unlad dahil patuloy din na humahakbang at gumagawa ng mga proyekto at programa para sa kapakanan at ikabubuti ng bayan ng General Nakar ng mga Nakarin. Ano po? So muli po mga ka-champion, maraming salamat sa ating action man at sa ating ICO, GSO, MIO, Ma'am Lea Villanueva. So ngayon mga ka-champion, dahil po tayo ay nag-ulat na or nagbabalita patungkol sa ginanap na Nugnugan Festival 2024, akin na rin pong iuulat ang ilan pang karagdagan hinggil po sa makulay at masayang Nugnugan Festival 2024 schedule of activities. So gaya po ng ating nabanggit kanina at iniulat ng ating action man noon pong August 9, 2024 ay formal na binuksan or opening of Nugnugan Festival, particular ang Tagayan at ang Agri-Tourism Booth. At isa nga po ang bayan ng General Nakar sa nakiisa para po sa Agri-Tourism Booth na ginanap sa Lucena City. So iba't ibang produkto, masaganang ani at tikalidad na produkto ng bayan ng General Nakar ay naihain at naipakita dito po sa ating Agri-Tourism Booth. Ilan po sa mga produkto na pwede po nating makita o mabili sa ating pong Agri-Tourism Booth ay ang mga sumusunod gaya po ng lechon na nabanggit po kanina ng ating ICO, GSO, Ma'am Lea Villanueva, dragon fruit, meron din po tayo doon mga kamote, suman, kibit chicharon, nuts, saging, kalabasa, buko, pulburon, sitaw, kasaba crunch, ginger powder, saba chips, mga damit, ointment, banabati, luya, pipino, handcraft, sinantol,
at iba pa. So ito pong mga produkto, masaganang ani at dekalidad na produkto ay maaari po nating mabili o ma-avail sa ating pong agritourism booth na matatagpuan po sa Lucena City. So ito po mga ka-champion ay nagsimula noong August 9, 2024 hanggang August 19, 2024. So kung hindi pa po kayo nakatutungo sa ating pong agritourism booth, mayroon pa po kayong pagkakataon para makabili ng ating mga produkto. Bukod po dito mga ka-champion, noon pong August 8, 2024 ay nagkaroon na rin po ng swimwear and casual interview para naman po sa ating Ginoo at Binibining Nyugnyugan. Ang bayan ng General Nakar, mga ka-champion, ay mayroon po tayong delikado or mayroon tayong mga kalahok na nakiisa para po dito sa Ginoo at Binibining Nyugnyugan. So ang ating pong kalahok or nakiisa sa paligsahan na ito, ating pong i-shout out si James Carl Enoch Ritual, ang ating pong Ginoong Nyugnyugan, at si Angela Faye Medina, ang ating pong Binibining Nyugnyugan sa bayan ng General Nakar. Noon pong August 9, 2024, after po ng agritourism booth mga ka-champion, ito po ay umaga. Noon pong gabi ay ginanap ang Coronation Night para sa Ginoo at Binibining Nyugnyugan 2024. At bilang lubos na pagsuporta sa gawain na ito, ay personal na dumalo sa Grand Coronation Night ng Ginoo at Binibining Nyugnyugan 2024 ang ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol. Sa kanyang pagdalo ay ipinakita niya ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa ating mga opisyal na kandidato na sina Ginoong James Carl Enoch Ritual at Angela Medina. Kasama rin po mga ka-champion na nakiisa, nanood at sumuporta ng ating action man ay ang ating MIO ay si OGSO Ma'am Lea Villanueva at ang ating Senior Tourism Operations Officer Sir Jonathan Saines. Ang Grand Coronation Night po ay ginanap doon pong sa Quezon Convention Center sa lungsod ng Lucena. Bagamat hindi nakuha ang titulo, lubos pa rin po ang pagmamalaki o ipinagmamalaki at pinasasalamatan pa rin po ng ating lokal na pamahalaan ng General Nakar ang ating mga kandidato sa kanilang ipinamalas na galing at talento bilang kinatawan ng bayan ng General Nakar. Hindi matatawaran ang suporta mula sa mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga pamilya, kaibigan at kapwa Nakarin na sa kabila ng malayong biyahe ay nakiisa at sumigaw at nag-cheer para po sa ating Binibini at Ginoong Nyugnyugan. So muli, salamat sa ating kandidato na inirepresent o kinatawan ang ating bayan ng General Nakar para sa aktibidad na ito. Pagkatapos po mga ka-champion ng pakikiisa ng ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol, bagamat araw ng linggo noong August 11, 2024, ay personal pa rin po siyang nagtuwo ang ating action man sa ating bahay pamahalaan para silipin at tipunin at makipagdaupang palad sa ating mga kalahok na mga Nakarin para sa isasagawang paligsahan sa Nyugnyugan Festival. Ito po ay street dance Nyugnyugan. Talagang pinakita ng ating action man, personal po siyang nagtungo para silipin ang isinasagawang pagsasanay at paghahanda ng ating bayan para sa paglahok sa ilan sa mga paligsahan na bahagi ng Nyugnyugan Festival 2024. Ang kanyang presensya, ang presensya ng ating minamahal na punong bayan ay pagpapakita ng buong pagsuporta ng lokal na pamahalaan ng General Nakar sa talento ng mga Nakarin. So talagang ang ating pong minamahal na punong bayan ay full support sa mga activities
schedule of activities sa mga aktibidad ng Nugnugan Festival 2024. Kasama at kaagapay ang ating po mga department heads, gaya po ng nabanggit kanina at naiulat ng ating action man. Kasama po sa ating pagbubukas ng agritourism booth ay ang ating mga department heads. So isa-shoutout ko na rin po, kasama po natin ang ating MDRRMO, Bosteng Astrera. Kasama rin po ang ating municipal assessor. Naroon din po ang ating municipal budget. Ang ating pong GNC yan kay Ma'am Diway. Ang ating pong MCR kay Ma'am Winilyn. Ang ating pong municipal accountant, nakiisa rin po. Ang ating pong MCDO, Ma'am Perla Ayuma. Ang ating pong MIO ay COGSO, Ma'am Lea Villanueva. Ang ating pong Senior Tourism Operation Officer, Sir Jonathan Saines. Ang ating pong MHO, Dr. Des Mendoza. Ang ating pong MPDC Engineer, Arnulfo F. Tena, ENP MBA. Ang ating pong Municipal Agriculturist, John Leo Tena. Ang ating pong Municipal Engineer, Dennis Supremo. Ang ating pong SP Secretary, Ma'am Annalyn, at ang ating pong Acting Municipal Treasurer kay Ma'am Hubida. So, at ibang pa po mga ka-champion ng ating mga lingkod bayani ay nakiisa para po sa aktibidad na ito. So muli po, maraming salamat sa ating mga lingkod gawani, sa ating mga department heads at sa ating action man na buo ang pagsuporta para sa Nugnugan Festival 2024 para ipakita at ipamalas ang galing ng mga nakaring. Sa ibang balita naman mga ka-champion, noong August 6, 2024 ay nagsagawa po ng Barangay Nutrition Action Plan or BNAP or BNAP Formulation, Training, and Workshop ang ating pong Municipal Nutrition Action Office sa pangunguna ni MNOW Angeli Soliano. So nagsagawa po ng BNAP or Barangay Nutrition Action Plan, Formulation, Training, and Workshop. At ito po ay isinagawa sa Octagon Crest, Barangay Anolini, General Nakar, Quezon. Ito ay naging kaagapay ng ating pong MNOW, ang R&D PMNP Project Associate Rendell Lugto, ang ating pong sa DOH at ang PMNP Technical Manager Arjim Goyal, at siyempre ang ating pong MHO kung saan ay nakiisa at naging kaagapay ang ating pong Nurse 2 Romano Oy. Ito pong Barangay Nutrition Action Plan or BNAP Formulation, Training, and Workshop ay dinaluhan ng ating mga Barangay Nutrition Scholars or BNS kasama ang mga Barangay Health Workers or BHW at mga Barangay Officials mula sa Ilaya at Kabilugan Cluster. Inilahad at tinalakay po sa Barangay Nutrition Action Plan, Formulation, Training, and Workshop ang mga sumusunod na paksa gaya po ng Understanding Basic Nutrition Concepts, Overview ng Barangay Nutrition Program, Barangay Nutrition Action Plan or BNAP, at Monitoring and Evaluation. Pinapahalagahan ng ating lokal na pamahalaan ng General Nakar sa ilalim ng mahusay na paggabay at pamamahala ng ating Action Man, Honorable Mayor Isidro Sol, ang mga ganitong pagsasanay dahil makatutulong ito sa ating mga BNS at BHW mula sa iba't ibang barangay upang patuloy silang maging katuwang ng ating lokal na pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo at sa pagbalangkas ng mga plano at programang may kinalaman sa kalusugan at nutrisyon. So shout out po sa ating MNOW, sa ating Municipal Nutrition Action Officer kay Ma'am Angeli Soliano para po sa matagumpay na aktibidad na ito. Kamakailan lamang ay nagsagawa din po ng Municipal Nutrition Month ang MNOW kung saan nagkaroon naman din po ng Nutri Zumba Dance Challenge, Nutri TikTok,
at isang booth na tinawag na Sapat na Nutrition Booth, kung saan nabigay po ng mga gulay, masusustansyang gulay at mga sariwang produkto ng NACAR para po sa ating mga batang nakaring para sa kanilang kalusugan at nutrisyon. Matapos po nito mga ka-champion, noong pong August 7, 2024 ay nagkaroon naman po ng Solid Barangay Competition Awarding. Ano itong Solid Barangay Nutrition, Solid Barangay Competition? Ito po ay pinangasiwaan ng GNC or General NACAR Sustainable Integrated Area Development sa pangunguna ni Supervising Environment Management Specialist, Ma'am D.Y. Espetero, at sa paggabay ng ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol. Ang paligsahan pong ito ay pakikibahagi ng ating lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng taunang Information, Education, Communication or IEC Campaign on Solid Waste Management. Mula sa 19 na barangay, nagwagi ang Barangay Banglos, Barangay Kanaway, Barangay Maigang at Barangay Maligaya. Sila po ay pinagkalooban ng sertipiko ng pagkilala at nakatanggap ng 30,000 piso or 30,000 pesos na papremyo na tinanggap ng kanila pong punong barangay. Naging batayan ng grado po dito sa ating Solid Barangay Competition ay ang implementation of solid waste management at watershed tributary protection and conservation na dapat na ipapatupad sa bawat barangay simula po noong Pebrero o simula ngayong taon hanggang kasalukuyan. Kaya po ito ay tinawag na Solid Barangay Competition dahil ito ay nakatuon sa implementation of solid waste management at watershed protection and conservation sa bawat barangay. So ito ay tinitiyak na dapat na ipapatupad ng bawat barangay ang maayos na pamamahala sa basura o tinatawag natin sa Ingles na solid waste management at ang pangangalaga sa ating mga tubig kandungan or watershed protection and conservation. Mula po sa ating lokal na pamahalaan ng General NACAR sa pamumuno ng ating punong bayan, kagalang-galang Isidro Sol, pagbati po sa mga barangay na nagwagi at nagkamit ng papremyo. At sa lahat ng nakiisa sa paligsahan na ito, sa Barangay Banglos, Barangay Kanaway, Barangay Maigang at Barangay Maligaya. Pagbati po ang nais ipaabot ng ating lokal na pamahalaan para po sa paligsahan ng Solid Barangay Competition. Kaugnay po nito mga ka-champion, kapag sa parehong araw ay bilang bahagi naman po ng pagbibigay prioridad ng ating lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol, sa mga proyektong pang-infrastruktura, partikular ang Road Connectivity Project, ay tuloy-tuloy ang pagsasagawa at pagsasaayos ng mga daan at kalsada sa ating bayan. Makikita po sa ating Facebook page, official Facebook page sa General NACAR, ang mga patuloy na pagsasagawa at pagsasaayos ng mga daan at kalsada ng ating bayan. Halimbawa mga ka-champion, ang construction or opening of new roads at pagpapalawak ng mga kalsada sa ilang mga barangay. Gaya po, particular sa Ilaya Cluster, gaya po ng Barangay Minahan Norte, Minahan Sur at Barangay Maigang. Ito ay pinangasawaan at pinapangunahan ng ating Office of the Municipal Engineer ng General NACAR sa pamumuno ni Municipal Engineer Dennis Leides Supremo, mula pa rin sa mahusay na paggabay ng ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol. Marami pong mga proyekto ang isinasagawa ng ating pong lokal na pamahalaan para po sa Road Connectivity Project. Ito po ay isa sa mga pangunahing proyekto na isinasagawa
at pangunahing proyekto ng ating Action Man. Sa katunayan, mga ka-champion, bukod po sa ating mga nabanggit, mga naunang nabanggit na construction and opening of roads, mayroon din pong isinagawa ang ating pong Office of the Municipal Engineer, gayon din po katuwang ang tanggapan ng NTDC na pagbisita or pag-inspect sa ating pong mga proyekto kung saan kanilang sinuri at siniyasad ang mga sumusunod na proyekto. Gaya po ng concreting of farm to market road sa Barangay Maligaya, construction level 2, potable water supply system sa Barangay Sablang, at construction of level 2 potable water supply system sa Barangay San Marcelino, at graveling of roads sa Sitio Lupa, Barangay Magsikap. So iba't ibang proyekto, mga ka-champion, para sa pang-infrastruktura ang patuloy na isinasagawa at patuloy na pinapriority ng ating pong lokal na pamahalaan para po sa ating road connectivity. Kung kayo po ay magtutungo rin sa Barangay Batangan, kasalukuyan din po doong ginagawa ang construction of barangay roads sa Barangay Batangan. Meron din po tayong rehabilitation or widening and graveling of roads sa Barangay Mahabang Laging patungo sa Barangay Pagsangahan. Bakit kaya pa isinasagawa ang mga ganitong proyekto? Batid po ng ating punong bayan at ng ating lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng mga kalsada o daan sa mga barangay at pamayanan, sapagkat ito ang kailangan para sa mabilis at mahusay na pag-access sa mga serbisyong panlipunan at iba pa. So shout out po sa ating masipag na Municipal Engineer, Engineer Dennis Supremo, at sa paggabay ng ating Action Man, Honorable Mayor Isil Rusol. Sa ibang balita naman, mga ka-champion, tayo po ay maraming accomplishment na ibabalita para sa ating mga ka-champion. Noon pong August 8, 2024 ay nagsagawa po ng one-day orientation on community-based disaster risk reduction and management or CBDRRM at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan or BDRRMP template ang tanggapan ng MDRRMO sa pangunguna ng ating MDRRMO, Bosteng Astrera. Ilan sa mga inilahad at tinalakay dito po sa one-day orientation on community-based disaster risk reduction and management at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan template, ilan po sa mga inilahad at tinalakay sa orientation na ito ay ang basic disaster concepts, overview, and legal basis of CBDRRM, CBDRRM process, BDRRM plan template, at ways forward. Isinagawa po ang aktibidad na ito bilang bahagi ng kick-off activity formulation ng BDRRM plan na isinasagawa ngayong buwan ng Agosto hanggang buwan ng Oktubre. Dahil may kapantay na halagang aktibidad na dinaluhan ng ating Action Man, Honorable Mayor Isil Rusol, kaya ipinadala po niya ang ating Senior Administrative Assistant, si Ma'am Kena Evangelista Rusol, upang maging kanyang kinatawan at ipaabot ang kanyang mahalaga at makabuluhang mensahe para sa lahat ng dumalo. Sa orientation po, mga ka-champion, ito po ay dinaluhan ng ating mga punong barangay, mga kalihim ng 19 ng barangay at iba pa po mga barangay officials. Nakiisa rin po, mga ka-champion, ang ating MLGOO, Aleli Dicalo, para po sa activity na ito. Sa huling bahagi po ay nagkaroon ng pagbabahagi ng sertipiko. Ito ay pinapahalagahan ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong bayan upang patuloy na maging katuwang ng ating lokal na pamahalaan at sa paghahatid ng serbisyo ang mga barangay. Ang bawat barangay, lalo na sa panahon ng kalamidad, sakuna at pabago-bagong panahon.
Sa kaparehong araw mga ka-champion noon pong August 8, 2024 ay nagkaroon naman po ng launching ceremony ng food share program para sa ating mga kapatid na katutubo sa Barangay San Marcelino at Barangay Sablang. Ito ay mula sa mahusay na pakikipagtuwang ng ating lokal na pamahalaan, partikular ng Municipal Social Welfare and Development Office sa tanggapan ng DSWD Region 4A, Kabisid ng Kalahi at Okada. Ito po mga ka-champion sa isinagawang launching ceremony ng Food Share Program ay naghatid at namigay ng ng bigas, sako-sakong bigas at mga binhi para po sa ating mga kapatid na katutubo. Ito ay pinangasiwaan mula sa atas ng ating action man. Pinangasiwaan po ito ng ating Barangay Affairs Overall Coordinator, Lamberto Kuya Ambet Luzon, Ambet ng Bayan. Naglalayon po ang programang ito na makapagbigay ng tulong sa ating mga kapatid na katutubo. Gayon din ang pamimigay ng binhing pananim upang magkaroon sila ng pangmatagalang mapagkukunan ng kanilang pagkain. So muli po, maraming salamat sa mga naging partner o katuwang ng ating lokal na pamahalaan sa MSWDO, sa DSWD Region 4A, sa Kabisig ng Kalahi at sa Okada Foundation Incorporated. Maraming salamat po. Ito po ay patuloy na pagbibigay ng halaga at pagmamalasakit at pagkalinga sa ating pong mga minamahal na kapatid na katutubo ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating action man, Honorable Mayor Isie Luzon. Talagang mga ka-champion, napakarami po natin ng mga accomplishment na talagang maibabahagi para sa ating mga ka-champion. Sa ibang balita mga ka-champion, kahapon po ay nakiisa sa isinagawang Interagency Conference on Managing Effects of La Nina ang ating lokal na pamahalaan para po sa activity na ito. Ito ay isinagawa sa Pampanga kung saan pinangasiwaan po ito ng DILG sa pangunguna ni DILG Secretary Attorney Benhor Abalos. Sa activity po mga ka-champion ng Interagency Conference on Managing Effects of La Nina ay isa sa inatasan ng ating action man na makibahagi at dumalo sa activity na ito ay ang ating MDRRMO, Bosteng Astrera, kasama ang ating Executive Assistant 1, Glenn Jared Rusog. Mahalaga po ito mga ka-champion dahil ito ay para magkaroon tayo at ng kaalaman at mas maging handa, lalo na po sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ilan po sa mga tinalakay sa nasabing conference ay ang mga sumusunod na paksa, ang Flood Forecasting and Warning System for Dam Operation, Understanding Operations and Protocol, Flood and Dam Risk Communication Protocols, LGU Preparedness and Response Protocols for flooding, and identifying gaps and opportunities. So gaya po ng aking nabanggit ng inyong Papa Bert, mahalaga ang conference na ito upang mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ng ating lokal na pamahalaan, partikular ang tanggapan ng NDRRMO sa paghahanda sa posibleng epekto ng La Nina, lalo na sa aspeto ng pagbaha. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at koordinasyon, mas mabibigyan ng sapat na babala at paghahanda ang mga komunidad at pamayanan sa bayan ng General Nakar. Sapagkat ito ay isang interagency conference, makakatulong po ang pagtitipon na ito ng iba't ibang ahensya upang maitaguyod ang mas epektibong komunikasyon at koordinasyon. Ito ay mahalaga upang matiyak na ang mga hakbangin at aksyon ay magkakaugnay at suportado ng bawat ahensya na magre-resulta sa mas mahusay na pagresponde sa panahon ng mga kalamidad
at sakuna. So shout out po muli sa ating MDRRMO kasama ang ating AA1 Glenn Jared Rusol para po sa pakikiisa sa Interagency Conference on Managing Effects of La Nina. Ano po? So talagang lubos ang pagpapahalaga ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating action man para sa kaligtasan ng ating mamamayang mga nakarin at sa ating pong pamayanan sa bayan ng General Nakar. Kahapon naman mga ka-champion, sa ibang balita po, kahapon ay isinagawa ang selebrasyon ng pandaigdigang araw ng mga katutubo na may temang katutubong edukasyon ay patuloy na palakasin, pangkulturang integridad, isulong at patatagin. So ito po ay ginanap sa San Marcelino sa elementary school. At dahil po may kapantay na halagang aktibidad na dinaluhan ng ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol, kaya po ang ating MSWDO ang siyang ipinadala at inatasan ng ating action man na mga siwa sa activity na ito, si Ma'am Carmencita Suaberdes. Nakiisa po mga ka-champion sa selebrasyon ng pandaigdigang araw ng mga katutubo na may temang katutubong edukasyon ay patuloy na palakasin ay ang ating pong PSDS Sir J. Bert Saron, ang punong barangay ng San Marcelino at gayon din po ang IPMR ng barangay at ang NCCA School Division at iba pa po mga ka-champion. So ito ay mahalaga dahil pinapakita lamang na ang ating lokal na pamahalaan ay full support at lubos ang pagpapahalaga sa ating mga kapatid na katutubo. Pagkatapos po ng programa ay nagkaroon pa ng pamamahagi at pagkakaloob ng food packs sa bawat pamilya mula sa 4 na pamayanan ng mga katutubo. Ito po ang Maksa, Odlian, Settlement at Malatong Land. Bukod po dito ay nakatanggap din sila ng mga school supplies at solar light. Ito ay bunga ng mahusay na pakikipagtuwang ng ating lokal na pamahalaan, particular ang tanggapan ng MSWDO sa tanggapan ng Division IPN, Team Energy at Alternative Learning System or ALS para sa mga kapatid na katutubo. So talagang ang pagpapahalaga sa ating mga kapatid na katutubo ay gayon na lamang mga ka-champion. Kaya't ang mga programa at serbisyo ay inilalapit ng ating lokal na pamahalaan para po sa kanilang kapakanan. Kahapon rin mga ka-champion ay nagkaroon po ng pagpupulong ang ating pong LGU sub-office. Ito ay pinangunahan ng ating mahusay na action man, Honorable Mayor Isidro Sol. Kung saan ito ay dinaluhan ng ating mga kawani mula sa road maintenance section ng turismo, municipal engineering office, tanggapan ng ating punong bayan, multi-sectoral group, MCR, MTO, MHO at ang ating pong MIO at GSO. Kasama rin po sa dumalo sa pagpupulong sa ating pong LGU sub-office sa pinangunahan ng ating action man ay ang ating pong mga miyembro o bumubuo ng Barangay Emergency Response Team sa Barangay Umiray. Gayon din po ang itinalagang ating mga lineman at electrician at CPMS POPSEN data enumerators at mga opisyales ng Barangay Umiray. Sa ginanap po na pulong ay nagkaroon ng kamustahan kung saan inalam ng ating punong bayan ang kalalagayan ng bawat kawani. Pinag-usapan rin po sa pagpupulong ang pagsasaayos ng organisasyon at istruktura ng operasyon at administrasyon sa satellite office na tinututukan ni Executive Assistant 5 Diego Suabertes, katuwang si Admin 8 Maureen Morerio. Tinalakay din po mga ka-champion sa isinagawang pagpupulong ang mahalagang hakbang upang mapalakas ang turismo at serbisyong pangkalusugan sa barangay. Kasama na rin po ang napagkasundo ang pagtutok sa pagkolekta ng Environmental and Admission Fee or EAF at ang agarang pagbuo
ng isang tour guide group na sasanayin sa pag-alalay sa mga pumapasok na turista sa Barangay Umiray. Dagdag po dito mga ka-champion, ang bawat departamento ay naasahang regular na mag-uulat ng kanilang mga nagawa tulad ng pagsusumite ng bilang ng mga turistang dumarating sa bawat barangay. Maging ang ating mga CBMS data enumerators na dumalo sa pulong ay kinamusta rin ng ating Action Man Honorable Mayor Isidro Sol at pinaalalahanan para sa mas maayos na pagkalap ng mga datos mula sa bahayan or pamayanan. Naging maayos at matagumpay ang isinagawang pagpupulong sa LGU Sub-Office na pinangasiwaan at pinangunahan ng ating mahusay na action man, Honorable Mayor Isidro Sol. So ito po mga ka-champion ang ating mga iba't ibang at maraming accomplishment sa nagdaan lamang ng mga ilang araw sa bayan ng mga champion, sa bayan ng General Nakar. Gaya ng laging binabanggit ng ating action man, patuloy lamang po tayong magtiwala sa mahusay, mabilis at matino na pamamahala ng ating action man para sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan, ng bayan ng General Nakar. So hanggang sa muli po mga ka-champion, dito na lamang po ang ating pagbabalita. Sa susunod na linggo ay muli naman po nating ihahayag at ibabalita ang iba pang mga accomplishment ng ating lokal na pamahalaan. Muli po, ako ang inyong Papa Bert sa ngalan ng mabilis, matino at mahusay na pamamaraan sa pamumuno ng ating action man, Honorable Mayor Isidro Sol. Ako ang inyong Papa Bert na laging nagsasabing kung kayo ay naghahanap ng tamang impormasyon, makikita ito sa tamang tao at sa tamang ahensya. Ito po yung ipinaglilingkod ng Municipal Information Office na pinangungunahan ni MIOICO GSO Magnea Villanueva mula sa mahusay na paggabay ng ating Action Man Honorable Mayor Isidro Sol na maipaabot ang tama at napapanahong balita at impormasyon sa ating pamayanan. At para po sa ating mga latest updates and activities sa bayan ng General Nakar, patuloy lamang po tayong tumutok sa ating pong official Facebook page, General Nakar Quezon. Mayroon din po tayong YouTube channel kung saan tayo po ay nakalive ngayon sa MIO General Nakar YouTube channel. Makikita nyo po ang iba't ibang mga activities, ang ating pong iba't ibang mga programa at proyekto na ating ipinopost at ating ipinapakita sa ating pong mga official social media. So muli po hanggang sa susunod na linggo mga ka-champion, lagi po nating tatandaan noon, ngayon at magpakailanman, champion ang nakarin. Muli po maraming salamat mga ka-champion.